bati po sila. Alright mga kaibigan. May caller tayo. Our first caller is Ron ng Tagigilo. Ron. Hi po, Papa Jack. Ron, pangalan mo? Ron po. Ron. Paano? Ronaldine? Hindi po. Ano? Ron? Ganun? Secret. Hey Ron. Ano ba mga Ron? Secret. Baron. Basta po Ron. Baron ka, no? Bakit mo kinihiyan? Ha? Gusto ko lang magtanong. Kung artistic naman yon, sana naman props lang ginamit mo. Kailangan ko ihiyan eh. I'm sorry. Hello po. Hello. Yan. Ate! Po. Okay lang po ba yung line, yung boses ko? Wala mong magagawa, tatagain na lang kita. Sorry po. Okay lang to naman. Ron, Po. ilang taon ka na? 19 po. Taga saan ka? Taga-Tagig po. Sa Tagig? Sa Bigutan po. Bigutan? Opo. Saan dyan? Malapit sa bahay ng mga sundalo? Hindi po. Malapit po sa Camp Bagong Diwa. Ha? Sa Camp Bagong Diwa po. Sa Camp Bagong Diwa. Opo. Iba ang Camp Sundalo? Ay, sorry po. Sarap pala ulo na ito. Niloko mo kami lahat dito. Sorry po, kinakabahan lang ako. Ako din, kinabahan. Anong ginagawa ni Ron sa buhay? Ano po, nag-aaral po din, working student po. Nag-aaral din working. Working, studying. Working student. Anong trabaho mo? Ano po, sa office po. Ano ka doon? Part-time job lang po. Ano po, nag-e-encode. Malamang encoder ka doon. Hindi po. Ako, ganun na rin po. Basta po. Nag-encode ka, ang tawag sa stapler. Yung pisa ko kasi, ganyan din sa office din siya. Sabi ko, anong work mo? Sabi niya, wala puncher. Nagabutas ng papel. Record na mga dyan mo. Nakabahan ako. 9:35 na pala. Pangit ng jokes mo na. May jowa ka na? Wala po. Teka lang, ano nga pala course mo? Mechanical engineering po. Mechanical engineering? Opo. Di parang mga gear yan, di ba? Opo. Sino nag-invento ng diesel engine? Absent po ako nung tinuro sa amin yun. Si Diesel? Kaya ang pangalan sa kanya? Si Diesel. Opo, tama po yun. Kaya pala, andun na nga eh. Diesel, sorry po. Ano? Rudolph yata pangalan niya. Rudolph Diesel ba? Parang si Vin Diesel. Ha? Ben. I'm sorry, Papa Jack. Pinoy. Mechanical engineering. Anong year ka na sa pag-aaral? Third year na po. Third year na. Opo, sana makapag fourth year. Alam ka, mag-first year ka ulit, third year ka na. Sino? Anong gamit ng gearbox? Po. Ano gamit Wala ng pa po kami dun, Papa Jack. Ano na? Wala pa po kami sa machine tools. Anong pinag-aaralan nyo? Nasa machine elements pa po kami. Third year pa lang po sa ano. Di ba element gear? Ano ka ba? Hindi po, din po yun sa ano. Example ng element. Ano po? Mechanism. Kinematics. Kinematics? Yung sa sinihan? Kinematics pa. Kinematics pa na. Kinematics pa rin. Papa Jack, ayun. Gusto mo ba? Mag-shift na po ako. Please, Gusto mo pa. Please naman. Ayoko na po, Ha? Ayoko na po. Mag-shift na po ako next sem. Bahala ako dyan. Anyways, ate, ikaw ay napatawag kasi. Opo, kasi po gusto ko lang pong magtanong kung anong pwede kong gawin kasi hindi po kami okay ng mama ko ngayon. Ito relasyon na magnanay na usapin. Ha? Opo. Buti naman. Opo. Bakit? Nag-away kayo magnanay? Hindi naman po sa nag-away. Siguro pa,
Nagkatampuhan lang po. Hindi kami nagkaintindihan. Ilan kayo magkakapatid? 4 po. Ako 4. po yung panganay. Ikaw panganay. Kailan kayo nagkatampuhan? Nung last Saturday po. Anong napagtampuhan nyo? About po sa sa financial, kasi di ba nagpa-part time ako. Bali, ako na lang po yung, hindi naman po ganun yung kalakayan yung sahod ko kasi 3 days a week lang naman po ako pumapasok sa office. Then, para po makatulong sa kanila, hindi man ako nagbibigay, pero ako na po yung nagsusuporta sa sarili ko. Kumbaga instead na humingi ka pa, sinagot mo na. Opo, ganun po. Pati po sa project ko, kung may plan tour kami, ako na po yung gumagastos. Hindi na po ako humingi sa kanila. Okay. Then, ayun po, pati po may hiningi siya sa akin. Na pera po, na hindi naman ganun din kalaki. Nagbigay naman po ako kasi lang po, iniisip ko po yung budget ko next week. Tapos hindi ko naman po sinabi sa kanya na mawala akong ganito. Nagbigay naman po ako kasi lang po parang iba yung pagka-interpret niya. Then, hindi niya po ako inimimake. Tapos, then, nagbigay ka, paano binigay? Baka nang padabog. Hindi po, nagbigay po ako, sabi ko, eto ma, ako po mismo nag-abot din sa kanya doon. Tapos, pagka uwi ko po, kasi aalis po ako na papasok po ako. Tapos, nung pagka-uwi ko po, sabi niya, yung bungod niya sa akin. Ito na yung hiniram ko kanina. So, nagpagalit po. Wala ka ba nakwentuhan? Wala kang na-post? Wala po. Kasi, wala ka ba nasabihan na na nagbigay ka sa nanay? Baka binalita mo pa sa kapitbahay ninyo? Wala? Wala po, Papa. Kasi po, ako po yung kahit may problema dito sa bahay. Pagdating po kasi sa labas, masayahin ako eh. Yung parang kumbaga sa isang barikada, hindi kompleto pag walang joker. Parang ganun po. Baka hindi kayo nabiro mo nanay mo ng hindi niya nagustuhan, gano'n? Hindi po, Papa, siya eh. Wala ka nasabi, wala ka nagawa. Nung inabot mo, nakangiti ka ba? Opo. Daga lang, kailan ba niya hinihiram yung pera? Baka naman inabot siya ng 3 years bago mo inabot, di kaya? Hindi po, on that day din po namin. Okay. Nakailang sabi siya ng sa'yo bago mo bigay? 2 po. So kailangan niyang ulitin. Baka na-offend siya the first time that she asked, hindi mo binigay, nag-second time pa, na-offend na siya. Pero kailangan talaga niya. Siguro nga po. Pero, yun nga po. Hindi ko din kasi talaga tapos, nag-sorry naman po ako sa kanya sa text. Sabi ko, nag-sorry po ako na kung napasama ko yung loob mo, sorry. Kung may mali naman akong nagawa. Hindi ko naman sinatadya yun. Tapos hindi po siya nag-reply. Tapos hanggang ngayon po, nag-uusap kami pero hindi pa tulad ng dati na close. Baka na-awkward lang ate. Ate, ibig sabihin niya, wala ka na pala problema ngayon. Ano na yan, kumbaga, awkward na lang kasi nagkatampuhan. Pero para saan ba't magkakabati? Pamilya kasi kayo. Hindi mahirap ayusin. Kaya lang kasi pag family ate, hindi tayo ganun ka-vocal na magsabi ng I love you, I miss you, miss ko na yung biroan natin, I'm sorry. Hindi vocal sa family. Kasi meron mas malalim na samahan sa pamilya. Hindi ibig sabihin, hindi kayang sabihin, di ba? Ang ibig sabihin lang kasi kaya hindi natin nasasabi sa family yung mga ganung bagay kasi hindi na kailangan pa. Opo. Di ba? Minsan ngiti na lang, yakap na lang, di ba? Smiley lang na comment sa kung saan bang yan, intindido na kumbaga, given na. Kasi na po si Papa Jack may mga yung katulad po kanina, siyempre po, hindi naman, minsan na po, parang, hindi naman buong araw nandito sa bahay. Parang umaga, saglit na lang kasi papasok sa school, tapos papasok sa trabaho, gano'n. Parang, pag nandito po ako, itong week na po ito, lagi niya ako pinaparikon na wala kang katulong dito, hindi ka nakatulong. Parang, siguro po sa nangyari, pag yung mga mali kong nagagawa, yun lang po. Panganay ka, di ba?
Opo. Ate, huwag ka gano'n sensitibo, ate. Ganyan talaga ang panganay. Minsan, ikaw yung catalyst ng lahat, eh. Diba? Ikaw yung ikaw yung mga sampulan kung ano ba dapat yung yung degree ng palo sa kapatid mo. Ikaw muna bilang panganay. Sa'yo muna yan, dadapo, eh. Diba? Bago mapigot yung mga kasunod mo, mauuna ka sa lahat. Sample yan, eh. Tama ba? Ate, you are the eldest. And you have to be, the most mature sa lahat. You have to be the toughest. Diba? And most of all, you have to be the most understanding. Panganay ka kasi. Yes po. Naintindihan ko naman po eh. Ano mo ganito, Ron? Po. Okay, una sa lahat, wala nang problema. Just to be clear. Tama? Nasolve na, nag-uusap na kayo, kumbaga, pa saan ba't maayos na yan. Tama, mali. Natutuwa lang ako na bilang anak, nahihirapan kang ganyan kayo. Hindi ako natutuwa na nahihirapan ka. Natutuwa ako na apektado ka, ibig sabihin, you're a good family member. Hindi ka komportable na ganyan na samahan ninyo, which is a good thing. Tama? Yes po. Alright, ganito, Ron? Po. Okay. Ikaw na lang yung umunawa. Alam mo, magulang yan natin. First of all, I do not like to tell you na mali yung ginawa na nanay mo o hindi. Kasi, I never question parenting style. Parenting style niya yun eh. Tough love. Opo. Diba? Tough love. May mga ganyan magulang talaga. Merong anak na lagi silang tough dun. Yung love nila dun, napaka-tough, napaka-masungit nila, lagi napapagalitan, diba? Mayroon silang anak na laging favorite awayin. Hindi ibig sabihin, hindi nila mahal. Diba? Hindi ibig sabihin na hindi favorite. Ibig lang sabihin na hindi, iniaatak niya sa'yo o hinuhubog ka niya para maging matatag. Ikaw yung panganay eh. Opo. Diba? Opo. Huwag ka mag-alala. Baka iniisip mo natin na yung mga sacrifices mo, yung efforts mo to send yourself to school, ikaw lang efforts mo mag-isa para hindi ka na humingi sa magulang mo. Huwag mong isipin na hindi niya napapansin yan. Magulang yan. Imposible hindi mapansin. Ako ba? Oo. Ako, natutuwa ako na apektado ka. Hindi ako natutuwa na umiyak ka ngayon. Natutuwa ka apektado ka. Ibig sabihin natin, your family, di ba, is very important to you para maapektuhan ka ng ganyan. Yes po. Ano na lang ate, palipasin mo at pupunta rin niya sa maayos. Sana nga po. Asa nanay mo ngayon? Nasa kwarto po nila, natutulog na. Gisingin mo, sabi, Ma! Love mo ako. Kapapalo ka. yung ganun lang. Ma! Hindi po pa ko dyan. Ma! Tulog ka na? Yung nanay mo, manggagalain sa buwisit. Alba yung anak to Palokohan na ito. Asan daddy mo? Po? Asan papa mo? Natutulog na rin. Gisingin mo rin. Sabi mo, Pa! Si mga ba yung katabi mo? Kino-confirm ko lang. Para magulti ka ng mag-asawa. Napapalo ka ba? Hindi po. Ay, siguro po nung bata na maliit ako. Ako ate, nagugulpi ako ng nanay ko eh. Ganyan din ako dati, pag nagugulpi ako, lalo pag wala akong kasalanan. Nakakasama ng loob, di ba? Bad trip, di ba? Nakatokuha naman ito nanay ko. Ginulpi na, latay-latay na naman yung yung mga binti ko na wala akong kasalanan. Oo. Tapos nung natin, kasi di ba, magulang na ako, may daughter ako, single dad ako. Nung naging magulang na ako, mas maganda ang buhay ko sa buhay ng nanay ko nung bata-bata siya. Doon ko na-appreciate na pag magulang ka, abroad ka pala palagi. Ang dami palang iniisip, di ba? Oo, di ba? Ang dami mong iniisip, ate. Ang dami niyang iniintindi, di ba? Lahat ng bagay, ate, babagsak sa balikat ng magulang mo para, So, kaya nga po gusto ko mag-sorry sa kanila lang. Huwag ka na-appreciate ng magulang mo. Hindi naman sa hindi lang napapansin. Ano ka ba? Okay? Opo, thank you po. Sige, mensahe mo sa magulang mo. Dali, ihina ako. Dapat umihi pala muna ako bago nag-umere. Ang sakit na ng pantog ko. Ano ba magiging sakit mo pag nagpigil ka ng ihi? Ha? Hindi ba basta ang brief ang sakit? UTI daw. Ang sakit niya pag nabasa yung brief mo. Sige, sa magulang mo, ano mensahe mo? Thank you po.
thank you kay sa mama and papa ko kasi alam kong mahirap yung buhay natin pero sa araw-araw na ginawa ni God, naitatawid niyo yung gastos natin everyday. Kasi kahit yan kahirap. Buo pa rin tayo. Hindi kayo yung tipong tao na sumusuko. Ha? Sumusuko po. Sumusuko. Opo. Pinarinig ko. Simple po ako kasi hindi man ako... Ang narinig ko, sumususi. Ang pangit na mga joke. Tapos? Sorry. Salamat din po kasi sila yung naging magulang ko. Yun lang po. Okay na? Opo. Sa akin na yung mag-thank you sa akin. Thank you, Papa Jack. Yeah. You're welcome, anak. Ilan kayo magkakapatid? 4 po. 4. Ilan taon yung bunso? Ano po, 11 years old po. 11. Opo. Kailan day off mo? Po? Okay naman, no? Okay, sige. Hindi ko po masyado narinig. Sabi ko, ate, ilan na nalo sa katawan? Ako 32, binilang ko kahapon. Joke lang. Napaka-weird. Bilangin yun na dahil. Ang trip yan. Hindi. Kailan day off mo? Ano po, Tuesday po. Okay. Kailan day off na nanay mo? Wala po. Walang day off. Bakit? Hindi kasi po nagtitinda po siya sa kantin sa school po ng kapatid ko na pinapatukan. Gano'n. Ano ka siya maalis down? Sana, para muwi ng bahay? Ano po, 5:00 po ng hapon. Hindi. Tatay mo kailan day off? Po, si Papa po. Oo. Ano po, Sunday po. Sunday. Sunday may gagawin ka? Opo, may pasok po kami ng Sunday. Anong oras ka matatapos sa pasok mo? 7 a.m. po to 8 p.m. Hindi ka pwede Hindi kasi gusto mag-Star City natin, sagot ko ng tickets nyo lahat. Sigurado po kayo? Hindi ako parang hindi ako sigurado eh. Parang ako, half-hearted ako dito. Thank you po. Nag-thank you na, wala pa nga eh. In advance po, hindi po kasi pangarap po kasi ng bunsong kapatid ko. Pangarap niyo yan? Anay, nakaw. Ang pangarap ng iba, magkabahay ikaw, makapag-Star City lang, to pa rin natin. Sige, bibigyan kita ng 6 na ride all you can tickets sa Star City, ha? Thank you, Papa Jack. Oo, sige. Sagot ko na yung Star City ninyo, ha? Salamat po. Sige, ha? Ano yan? Huwag kayong matuwa sa akin, mga kaibigan. Ayan po, salary deduction. Kaya lang, kakabigay ko ng ticket, yung sahod ko naubos na. So, ang kakaltasan mamaya yung kay Nicole Yala na po. Huwag kayong maingay sa kanya, ha? Madala ka-birthday lang niya, at siya yung Jenny Rose. Diba? O, si Nicole Yala, a.k.a. Siberian Husky. Tanong niyo yung bakit. Itanong niya si Nicole Yala kung bakit niya Siberian Husky, ha? Paalala niya mamaya, sagutin ko yung tanong. I-tweet niyo ako, ha? Sige, ate, diyan ka lang sa kabilang linya. Alright? Okay. Diyan ka lang sa kabilang linya, kakausapin ka ni Zap. Bibigyan kita ng 6 na ride all tickets sa Star City. Ganito, mag-uusap kayo ni Zap, kukunin mo yung number niya, kukunin yung number mo. Opo. Okay? Opo. Bago ka pumunta dito, mga 2 or 3 days before, magsabi ka sa amin na kukunin mo yung ticket mo. Opo. Huwag kang darating dito nang walang pasabi kasi uuwi kang kasi i-ready namin yung tickets mo, ha? Opo. Okay, ganito. Pag tinext mo si Zap, pag hindi nag-reply, antayin mo lang. Huwag mong pasahan ng 20, ha? Opo. Iyaan mo siya mag-reply, okay? Okay po, Papa Jack. Tapos, kahit anong ibenta niya, huwag mong bilihin. Hindi kailangan bumili para makuha yung ticket. Libre yan, ha? Opo. Okay? Sige. Tapos, wag mo ngayang i-textmate ka niya. Opo. Okay? Opo, Papa Gawain Jack. niya. I-textmate niya yung mga Bigyan ko niya ng mga muwa-muwa, ganon, chup-chup, hug-hug, ganyan. Hindi ko alam ba't niya ginagawa yan. Single kasi. Daming single ngayon. Mukha ninyo lahat. Christmas single. Maghihiwalay sila. Huwag kang bitter, uy. Hindi ba ako bitter? Sige. Ay, nako. Salamat sa pagtawag. Thank you rin po. Diyan ka lang. Huwag mo ba yung telepono, okay? Opo, Sige, opo. alright.
Mga kaibigan, yan po yung ating pangalan niya? Si?